So yun mga Daber Cats, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto no, pag-usapan po natin tong issue mapatungkol kay Rochelle Pangilinan. Pangilinan ba? Tignan ko nga. Wait lang ha, baka nagkakamali tayo ng apelido. Basta kay Rochelle. Dati sex bomb dancer. So alam naman natin kung saan sila nakilala, no? So sa Itbulaga. At yung Itbulaga ay mga panahon na nandun pa si Tito Vic and Joey at ang legit Daber Cats. At ayun, bago pa wala natin susimulan, congrats pala kay Maha Salvador. Congrats po sa inyong first baby. So yun, no, eto. Basahin no natin kasi nag-umuulan po ng issue ngayon. Ayun, Rochelle Pangilinan nga. No? Rochelle Pangilinan sa pagsayaw, lininaw daw ni Rochelle Pangilinan sa pagsayaw. Ito, wait lang, screen recorder natin. Ayan, makikita nyo dyan. Rochelle Pangilinan sa pagsayaw niya sa Itbulaga, nagpasintabi po ako. No? So, ibinahagi ni Rochelle Pangilinan ang kanyang salubin sa kanyang muling pagtungtong sa entablado kung saan una siyang nakilala. Sa kanyang post sa Instagram ay binahagi niyang naapektuhan at nasaktan din siya nang lumipat ang TBJ sa TV5. Aniya, 7 buwan ang nakalipas niya bago siya nangahas na pumasok sa bagong Itbulaga. No, bilang pagtanaw ng respeto sa Itbulaga, TBJ at Original Daber Cats, 7 buwan ang pinalipas niya bago siya nangahas na pumasok sa Itbulaga. So eto, nagbabalik tanaw siya sa kanyang unang pagtuntong sa entablado ng Itbulaga sa kanyang edad na 13. Yan, anong panalagay dito? So dito, tingnan natin yung mga komento dito nang ito po ay inulat po ni kami.com.ph. Naglabas ng okay. Tingnan natin yung mga opinion ho rito ng mga Daber Cats natin, no? So ito, sabi ni Net Reyes, respeto at pagpapahalaga sa mga taong naging kasangkapan kung saan ka ngayon at yun ay ang TBJ. Okay, yung about po dun sa respeto na sinasabi ni Ma'am Nene. Ngayon, ito kasi yan. Unang-una po, bago ka sa, alam mo naman yan eh. Diba? Alam mo naman na mababatikos ka ng mga Daber Cats. Kasi nga, imbis na mag-guess ka sa TV5, ba't doon mo pa napiling mag-guess sa fake Bulaga? Na alam mo naman na isa sa mga kaaway, o sabihin na natin kaaway, ganoon na rin yun eh. O hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig, no, na TPNC at ng Tito Vic and Joey or ng mga halusos. Ngayon, para sa akin, hindi ako sang-ayon sa pag-guess ni Rochelle Pangilinan doon dahil una-una ho, hindi naman ho ang halusos at ang tape INC ang nagpasikat kay Rochelle at sa mga sex bomb dancers. Diba, tama ako? Hindi naman sila eh, kundi ang Tito Vic and Joey ang Itbulaga. So ang Itbulaga is TBJ is Itbulaga. So sino nagpasikat kay Rochelle Pangilinan bukod sa sarili niya, no, ay ang Tito Vic and Joey. Okay. So eto, sabi ni Carmen Arguelles, sa taong may prinsipyo, mahalaga ang pinanggalingan niya na kung saan dun siya nakilala. Yung Itbulaga ng tape, sila yung walang hiya kina Tito Vic and Joey na mas maraming natulungang celebrities noon hanggang ngayon lingon sa pinanggalingan at matutong magpahalaga sa mga taong naglagay sa iyo sa katayuan mo ngayon. No? So dito sang-ayon pa rin po ako kay Ma'am Carmen dahil alam niyo kung bakit. Unang-una, hindi naman po ang tape INC or ang halusos ang nagdala sa kasikatan ni Rochelle Pangilinan kundi ang Tito Vic and Joey pa rin.
No, so maraming sumang-ayon ho rito. Agree ang mga Dabbercads natin sa mga sa komento ni Ma'am Carmen. Ay, nawala na. Tuloy. Nasaan na yun? Nawala na tuloy. Ito, balik tayo dito. Oh. So, tingnan natin ulit. Ayan, kay Ma'am Carmen. Ayoko basahin yung English. So, ko sa Tagalog. Trabaho lang yan. Walang personalan. It's okay for me. Go, go, Rochelle Pangilinan. Idol kita. Enjoy lang ang buhay. Ito kasi yan. Ito, sabi kasi ni Merba. Yan. Makikita nyo dyan sa screen. No? Ito kasi yan, ma'am. Hindi naman po topic dito yung trabaho. Natural po. No, bakit? Naghihirap na ba si Rochelle Pangilinan para tanggapin niya yung offer na yun? Tanungin ko nga ho kayo, kung trabaho lang to. Kung trabaho lang yan, naghihirap na ba si Rochelle Pangilinan para kagating niya na yung offer ng TPINC na mag-guest siya sa Itbulaga? Na alam niya naman may issue yan, di ba? Kung talagang mataas ang respeto mo sa Tito Vic and Joey, dapat hindi ka mag-guest dyan. O maaari, di walang-wala ka na talaga. Sabihin na natin, wala kang pera, wala ka ng income, wala ka bang contact sa Tito Vic and Joey na baka pwede naman ako mag-guest dyan kahit na alam niyo naman na yung talent ko, di ba? Ganun yun eh. Kaso nangyari kasi dito, bigla ka na lang sumulpot doon na Ma'am Rochelle Pangilinan. No, tapos parang lumalabas kasi dito parang nawalan kami ng parang hindi ka rumispeto sa Tito Vic and Joey. Isipin mo na lang anong tawag dito? Anong pakiramdam sa Tito Vic and Joey na na makikita ka nila doon at imbis na dapat doon sa TV5. No? Sige, sabihin na natin na hindi ka mag-guest sa TV5. Sana wag ka rin na hindi ka na rin sana nag-guest doon sa Fake Bulaga. Okay? So, usapang trabaho 'yan, no? So, marami na naman ditong sumupalpal. Kasi nga kahit ako, ayoko rin dito sa sinabi ni Merda, pero opinion niya, wala tayong magagawa. Need mo 'yan, trabaho lang 'yan. Pero puro respeto ka. Di ko naman sila bibigyan ng pera, may pamilya ka. True, bakit pa kasi kailangan gusto ng iba? Irespeto daw kung saan nanggaling at saan nagsimula. Kesyo walang utang na loob. Kung walang trabaho sila, sino at saan sila kukuha? Bakit? Pulubin na ba si Rochelle Pangilinan ngayon? Anak ng timang kayo, no? Ito, syempre trabaho ang iniisip ni Idol R. Ano ba kayo mga ante? Yun na nga, nandun na nga tayo sa trabaho. Bakit? Bakit walang-wala na bang makain si Rochelle Pangilinan? Walang-wala na ba siyang masaing? Walang-wala na ba siya ng pera? Posible yun. Diba? Sikat yan. Kasi isipin mo ito halimbawa, offer ang binigay sa'yo na talent pays 1 million pesos. Nag-guess ka sa generic na Itbulaga, sa Fake Bulaga. Yang 1 million pesos mo na yan, sobra na bang bayad yan para sa respeto na ipinakita mo sa Tito Vic and Joey? Hindi. Diba? Isipin nyo mabuti yun. Yung 1 million pesos na yan, pangdadalhin mo na ba panghabang buhay yan? Hindi, di ba? Pero yung respeto mo sa Tito Vic and Joey, kung talagang may respeto ka sa kanila, di mo dapat ginawa yun. Para sa akin, nag-ins ako dun, promise. Totoo lang. Sa lahat po ng mga dating host, dating nakapanood namin sa generic na sa Itbulaga noong mga panahon na ang Tito Vic and Joey ay nandun pa. Hindi kami sasangayon na mapapanood namin kayo sa Fake Bulaga. Sasama ho loob namin. Dahil una, buti sana kung walang non-time show ang Tito Vic and Joey. Meron ho sila. Kung gusto nyo talagang mag-guest, gusto nyo kumita ng pera, di doon kayo pumunta. At eto pa, bakit? Wala na bang wala na bang project si Rochelle Pangilinan? Wala na bang mga income? Diba? Posible ho yun. Kung sa trabaho lang, mas madami pong trabaho po yan, no? Eto. Never akong nanood ng Itbulaga sa GMA7 at di na talaga ako nanonood ng show sa GMA7. Nawalan ako ng gana nung lumipat ang TVJ sa TV5. Solid kapatid.
in na ako. Yan. So ito sabi ni Daisy, kung loyal at tumatanaw talaga ng utang na loob, kahit ilang buwan o taon pa ang lumipas, di dapat dyan kayo nagsimula. Daig nyo pa yung mga pag-guess lang dati sa original Itbulaga napalapit sa TVJ at Dabarkads. Hindi nila tinanggap ang offer na mag-guess for the respect. Oh, ang daming mga artista. Ito, isipin nyo, ang daming mga artista. Sila, ito si Willie, di ba? Ino-opera na mag-host. Pero hindi niya ginawa. Ay, mas grabe pa yon. Sabihin ko sa inyo, yung talent Pinoy, maabot siguro ng mga 10M, may pataas o mahigit pa. Grabe, Willie Rebellion yun. O, inoperan ng halusos yun na mag-host sa generic na Itbulaga. Tinanggihan niya. O, isipin ko, kahit din naman ako diba? Sa laki ng respeto ko sa Tito Vic and Joey at mayaman ako, ba't ko pa kailangan niya? Ba't ko pa tatanggapin yung pera nyo? Diba? Si Michael B, 'di ba? Si Billy Crawford, si Ian, sino ba 'to? Yung asawa ni yung babae. Ang daming artista na yung iba nga na parang ilang buwan lang nakita dun Pero hindi naman nag-guess, no? Kaya posible, alam niyo talagang para sa akin baka hindi rin natin alam, ito rin mga kadabiyaya. Pwede ring may tampuhan si Rochelle Pangilinan at Tito Vic and Joey. Pwede rin ganun. Or baka itong Rochelle Pangilinan ay may galit or may sama rin ng loob or may tampo sa Tito Vic and Joey. Hindi natin alam. Pwede ganun yung mangyari. At ito pa, abot po dun sa nagpasintabi. Sino ba naman? Kahit ako, halimbawa artista ako, sabihin ko sa Tito Vic and Joey, Tito Vic and Joey, pasintabi po, magigis lang ako sa Itbulaga. Anong sasabihin ng Tito Vic and Joey? Sasabihin niyan, sige, why not? No problem. Pero, ikaw na mismo mag-iisip na, ay, ayoko pala kasi parang isipin ng tao, kabastusan, at parang hindi talaga parang, kabastusan talaga yun. Isipin ng tao, hindi mo lang sila nirespeto, alam nyo na nag-aagawan ng titulo dyan. Puti sana kung tapos na yung issue, pwede na kayong mag-guest dyan. Diba? Parang tinolerate nyo kasi yung TPINC doon na sila talaga yung tama. Oo, ganun kasi lumalabas dyan Okay, mana pa tayo dito. Ito sabi ni Mickey, kapatid ni Mami. At kumpare niya si Pares. Mickey. True, kaya kapwa Pilipino iwasan magiging doble ang muka. Alangan naman na tanggihan yung mga taong matagal na nakasama sa industriya. Ano daw? Hindi ko gets Okay, harap tayo ibang comment. Okay lang naman mag-guess sila sa Itbulaga. Kung hindi naman na tao nanonood, hindi naman tao nanonood sa GMA, okay lang yan. Solid daw hindi na. Nagets ko yun okay lang daw mag-guess kung hindi daw mga tao yung nanonood, kung puro lang daw bot. Okay? Tama ang ginawa mo, Rochelle. Ito pa isa. Sadya lang makitid ang utak ng ibang TVJ fans. Huwag mong pag-iintindihin yung mga yun. At ang tawag sa kanila ay mga loser. Ay, GMA Pro to? Loser pala tingnan natin Tingnan na. Ay, grabe naman. Oo, Sir Robert. Grabe naman, loser. Naka-Amerikana ka lang, tatawagin mo na agad kami na loser. Okay, tingnan nga natin kung... okay, ay grabe Loser pala okay. Ano pala to Puro, pala to? Ay, Showtime. Ano pa? Ann Curtis! Ano pala to? Tag dito, It's Showtime followers. It's Showtime followers ka, ba't ka nakikisaw-saw dito sa sabi niya, grabe ka naman magsalita, attorney ka ba ng tape? Barado siya dun Ayos, di ba mo pang ID, password? Bilalaw. Ito ba, may sagot siya. Sabi ni Sir Robert, ikaw,
takot humarap. Ako, proud ako sa sarili ko kahit paanong sabihin nyo, murahin nyo, laitin nyo, sige lang. Wala naman mawawala sa akin. Meron. Kapag nilait ka, minura ka, meron mawawala sa'yo. Yung kabaitan mo kasi may inis ka. Tsaka pinag-uusapan dito, desisyon ni Miss Rochelle. At proud ako sa desisyon niya. Dahil pinag-isipan at pinag-aralan niya ng mabuti yun. Pinag-aralan? Saan mo nakitang pinag-aralan yun? Pinag-aralan ba yung ganon? Hindi, pinag-isipan ba yung ganon? Alam niyo naman na kabastusan sa Tito Vic and Joey yung gagawin niya. So paano mo masasabi, Sir Robert San Agustin na na pinag-isipan at ano ba 'yan? Nasaan ba? Pinag-isipan, pinag-usapan dito, pinag-isipan at pinag-aralan. Paano nangyari 'yun? Paki-explain. Ikaw ata yung Boplox eh. Okay lang yan, di naman ako nanonood sa Tape Bulaga, mas masaya manood sa sa EAT ng TVJ. Choice mo naman yan, Rochelle, pero solid TVJ pa rin ako. Pwede rin, magandang okay rin yun, wala akong problema yan. Ang tao na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ng pagsikat, darating ang tamang panahon, hindi makakarating sa paroronan. Uy, nako po, ang lalim nitong sinabi ni Ma'am Rosalia Canlas. Nako, tingnan natin baka may mga nag-comment dito. So ito, sabi ni Rosalia Canlas, huwag kayong mambash. Ops. Hindi to, alam nyo, hindi to pang babash. Itong sinabi ni Rosalia. Iba kasi yung pambabash eh. Walang pangalan ni Rochelle dyan. Pangalawa, palagi ho itong nababasa at napapakinggan natin yung mga ganitong kataga. Kaya hindi po ito pang babasya para sa kaliwanagan ng lahat yan. Huwag kayo mambash, baka may kontrata pa din si Rochelle sa GMA. Kahit na, bakit si Alden? Isipin nyo si Alden Richard. May kontrata sa GMA, di ba? Bakit hindi siya nagigis sa generic Nate Bulaga? Kasi nangingibabaw ang tinatawag na REPESTO. Respeto. No? Si Alden Richard nasa GMA. Si Marian Rivera nasa GMA. May mga kontrata yan dyan. Bakit hindi sila nagigis sa Itbulaga? Kasi nga may respeto. Kapag wala kang respeto, pwede ka na mag-guess. Ganun yun. Boplox naman tong si na to. Okay. Di naman po lang may kita ang pagre-respeto kahit na po nag-guess. Ay tanga. Isa pang tanga, Rowena Torres. Hindi naman po doon lang makikita ang pagrespeto kahit na po sa nag-guess. Doon trabaho lang po yun. Wala nga ang topic kasi dito, yung bakit ka pa mag-guess doon. Taghirap ka na ba? Taggutom ka na ba na para lunukin mo at parang kainin mo yung trabaho na yun? Pera lang yan, pero yung respeto hindi mo yan nabibili. Ang respeto, kung sayang binibigay sa'yo, hindi mo na kailangan ibilhin yan. Kagaya sa Tito Vic and Joey, yung mga ibang artista, ba't hindi sila nagigess sa generic Nate Bulaga? Kasi malaki yung respeto na ibinibigay ng mga tao sa Tito Vic and Joey. Ayaw nila na makita at masaktan o iniisip din nila yung magiging pakiramdam ng Tito Vic and Joey na kapag napanood sila dun. Bakit? May rules ba sa GMA na ganito, mag-guess ka sa ganito kasi nakapirma ka ng kontrata sa amin? Meron na bang ganon? Di ba wala? Paano mo masasabi na trabaho lang yan? Nandun na tayo sa point na trabaho lang yan. At maiintindihan natin yan kung talagang kailangan mo ng trabaho. Pero Rochelle Pangilinan yan, ano ka ba? Sikat yan, maraming project yan, maraming oportunidad na binibigay ng GMA dyan. Kung sa GMA siya, ngayon, na kontrata siya ngayon doon. Wala namang kontrata ata ang GMA, wala naman atang rules na kapag nakapirma ka ng kontrata sa amin at kapag sinabi namin mag-guess ka sa generic Nate Bulaga, hindi mo pwedeng hindi tsuwayin. Bakit sila Alden Richard, ba't hindi nag-guess sa generic Nate Bulaga? Dahil nga sa respeto. Okay, hanap pa tayo rito.
Ayaw ko na sa'yo. Uy, ang bilis mo naman magtampo, Ma'am Emily. O, sabi ni Destiny, Destiny, respeto ba yan? Ay nako Rochelle, walang delikadesa. Ay, wag natin basahin to. Mga hunghang tong mga fans na to, malamang artista yan kung saan may trabaho dun. Ayoko na explain ha. Oh, mga hunghang daw tayo. Ito, wala to. Ano to? Dami account. Okay, wag na natin masyadong patagalin yan mga kabiyaya. So kayo ba, ano ba, okay lang ba sa inyo mga kadabarkads na itong si Rochelle, tinanggap niya yung pag-guest dun sa TPINC na alam niya naman na may gulo na nangyari. Ngayon, ito naman, para sa akin, hindi rin ako masaya na makita siya dun. Dahil ini-expect ko, makikita ko siya sa TV5, sa EAT. Okay, sabihin na natin na may kontrata sa GMA pero wala naman pong rules ang GMA na kapag may kontrata ka dito sa amin ay pwede ka nang mag-guest or hindi ka pwedeng humindi sa pag-guest sa Itbulaga. Wala hong ganun, no? Oh, kasi isipin nyo lang marami pa pong mga artista na mga bigatin at nandun sa GMA na palagi din binibigyan ng request ng TPINC ng Itbulaga na mag-guest sa kanila pero hindi nila yung ginagawa kasi nga malaki yung respeto nila sa Tito Vic and Joey. So yun lang, hanggang dito lang mga kabiya, mga kadabarkads ang ating pag-uusapan. Ano may bibigyan yung komento dito sa napag-usapan nating issue na ito patungkol kay Rochelle Pangilinan, may comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So walang hingahan to So yun, ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.